Hello mga kabatang helmet, good morning. Ayan, nakatingala na naman tayo. Pero ito nga, sa mga hindi pa nakakaalam dun sa mga schedules ni Mayor Leni Robredo, every Saturday, meron po siya sa radio station na Oras ni Mayor. So, sa mga gustong makaka-catch up dun sa isang buong linggong nangyari, mga ganap, mga programa, mga projects, or mga latest updates, basta mga updates, pwede po tayong manood, makinig dyan sa Oras ni Mayor. So, ito yung pinaka-latest na Oras ni Mayor. Sa paagi kang sa tuyang 95.1 DWIZ News FM Naga, sa saindo pong mga radyo asin kita man nadadalan sa paagi kan sa tuyang link kang Facebook, ang account kang ano yan, DWIZ, and kita man simulcast na nadadalan sa paagi kang Facebook page kang lokal na gobyerno kan Siyudad de Naga. Pwede po nindong i-like and i-share ang sa tuyang broadcast para mas dakol ang makaisi kan sa tuyang programa. Aram mo, dakula ang atensyon na tinatauta sa cervical cancer awareness dahil mas gusto tang direksyon kang sa tuyang mga health programs mas preventive. Bako lang si pagsisiguro na may madudumanan sinda pag may helang na. Yes. Pero mas importante na dai magkahilang. Ang cervical cancer siya na ang second leading cause of cancer death sa mga kababaihan digdiyo sa tuyo. Ang pinakainot breast cancer. Ang breast cancer medyo kadakol lang nakakaintindi pero ang cervical cancer dai pa. Pero ang day aram kay kang iba na iniyo preventable. Kaya gusto tang ini sa May 20 in partnership iniyo with MSD Pharmaceuticals. Iniyo garo sarong joint activity na ma-launch talaga kang cervical cancer awareness digdi sa Naga. Pinuna naman iniyo kang DOH, in fact igong mga libreng immunization sa mga eskwelahan. Pero na obserbaran ta, gulpi pa nanggad magurang na nagtutubod baga duman sa mga fake news tungkol sa mga vaccination saka immunization. Kaya habo nindang ipa-immunize ang sa indang mga aki. Dahil ninda aram na ini yung immunization, ini ang ma-prevent. Aro ka niyo sa cervical cancer prevention, dakulaon na maray na bagay ko ta ang immunization. Kumadyan ka pati sa private na doktor, mahalon ini. Kaya inaano takot ta, ina-encourage ta si mga ina na kung igwaman libreng pig o-opresir ang DOH, aprobitsaran ta. Yes, ma'am. Ang buhay ini kan sa ina mga aki. Kaya iyo po ni ang katuyungan kaniyong cervical cancer awareness, ma-attend kaniyo si sa tuyong mga health workers. Lalong-lalo na si mga nasa barangay. Okay. Mga tugang yan po sa linya si Dr. Ronel Miharo, kan City Health Office. Iyo pa ang focal person, ma'am. Kan programa nga kontra cervical cancer. Araman niya to ang update kung ano na ang kumusta na ang preparasyon sa gigibo na May 20 Cervical Cancer Elimination Summit. Good morning tabi Dr. Miharo. Good morning po sa gabos na nagdadawag ngunyan sa po mga listeners as in po sa po Mayor. Good morning po sa Morning, Doc Nel. Morning po, Mayor. So far po with the updates po regarding naman sa gigibunta activity for cervical cancer elimination campaign, bali po okay na po kita, nakasettle na po si kadaklan kan sa to mga kaipuhan. Nakakuaman po kita ni mga various partners na sa paagi pong ini mas magaan po actually sa LGU. Ngunyan sa tuyang information dissemination as well po sa tuya pong pagsagibok katuyang activity. So ngayon po, yaon po si MSD, saro po siyang pharmaceutical company na sa tong nakipartner sa tuya para po duman sa gigibuhan na activity. Pati na rin po siyempre po din nawawala si DOH. Bali po si DOH naka-pledge po sa MUYA na mataoning 50 kits HPV DNA kits na ito po self-testing kit po ito na kung saan pwede ta pong maaraman kung si babae igwan na po ning HPV sa iyang katawan.
So ini po sa paagi pong ini naiwasan ta. Duman pa lang po sa sabi nga din po baga kayo mitang tigs paulit-ulit sa mga sa health teaching ta permi man pong prevention is better than cure. So sa ngunyan po si satuya pong mga stakeholders from various organizations po or si mga department naka-ready naman po sa indang mga pwedeng itaong mga serbisyo. Okay. Doc, maraming lang po si participation po kansa to yung multi-sector. Inaabot pong pira ini. Sabi. So far po mga nasa more than sa multi-sector po kita igwa po TikTok mi din po ang BGMP nagtaog po kami ng mga sa inda PNP as in po ang DILG natapta na din po DepEd as in po si iba pang mga health related agencies na matabang din po sa to. Doc, ano po, si Sa grassroots po. Garo ang pinaka-idea kaya ka ni Doc, di ba, na ang iimbitaran ta, itong may mga kaput man ang mga tao, para Yes si po, pag-cascade kan si information mas madali. So, Yes po. garo ba kumbaga trainers training siya. Aro kan DepEd, syempre dakulaon na maray si organisasyon behind DepEd. Ang BJMP, siring man, lalo na si female dormitory kang BJMP dahil gulpi kita dumaning inmates. Ang DILG, syempre, kaput niya si gabus ng mga local government units. So, iniyo si mga iniimbitaran ta. Pero ang expectation kani, after kang summit, garo baga si pag-cascade kang information, mas mabilis para naiintindihan kan tao kung ano ang hilang, saka maggibo siya ni mga lakdang para mapreventaran niya. Ayun. Okay, thank you very much, Doc. Nabalos, Doc. Thank you po, Mayor. Thank you po, Sir Jace. Thank you po. Ayan. Iyon na yan ang direksyon ngunyan kang syudad. In fact, kadakol kitang gigibuhon. Sinasabi kong gigibuhon ta na abalang maray ang pagpuroon. Yes, ma'am. Kadakol kitang gigibuhon na maingkaminar ning healthier lifestyle para sa mga taga-Naga. Halimbawa, ini yung mga walkable streets. Tapos pag tanong giraray ning mga mga kahoy sa may mga lakawan, ining pagibok kang esplanade, digdiyo sa kalabaan ka Naga River. Ang pinaka pagbamaot ta talaga kayan na ang tao na iingkaminar magpararalakaw giraray. Halimbawa, saro sa mga leading cause of death, digdiyo sa tuya sa Naga, heart ailment saka hypertension. Lifestyle baga kayang helang. Kadalasan bako lang yan diet, pero ito talagang mayong physical activity. Iyon sinaririsata digdiyo sa Naga na garo si opportunities para sa physical activities. Dikit dahil sa espasyo, garo ang espasyo bako siyang pedestrian friendly. Ang problema lang digdiyo sa lakdang na ni di namamadali. Example, ini yung sa Esplanade ta, may 2 phases nang na-download sa DPWH. Nagpo na magbidding, mayong nagbibid mo niyan. Dahil grabe ang ralangkawan kang presyo, malulugi. Syempre si project cost nakabase pa sa dating mga presyo. So ang hiling mi kadaklan sa mga bagong projects na ibibid, ang mga kontraktor mahalat-halat mo nang magbaraba ulit. Dahil kung lugi sinda. So, nag-meeting kami kang DPWH kang Webes sa opisina. Iyo ang report ninda na si mga bagong pigbibid mayong gusto magbid. So, sayang. Lalong-lalo na ini yung sa Esplanade. Dapat 2025 pa yan. Dahil lang yan nadagos in 2025 dahil naipit siya katong mga flood control scandal. Tapos ngunyan na ready na, naman lugod nagbibid. Kaya siguro mga halat-halat kitang dikit, pigbabasa tabaga sa news kasuod fully open na itong Strait of Hormuz. Tapos ang prediction, pababa na ulit Salamat. pababa na ulit si fuel. Data lang aram, kumabalik pa siya sa dati. Pero at least good news na dahil na nagpaparsakat, nagbababa na. In fact, garo this week,
iguana naman naka-set na rollback. Sana daradakula. Tas ikang last week baga 20 pesos, sana mas dakula ngunyan. Okay. Designer kan Jesse M. Robredo Coliseum, tigpresentar na kay Mayor Lenny ang design kan magiging bagong itsura kan nasabit ng pasilidad. Sigon sa alkalde, nagustuhan niya ang bagong disenyo. Ang proyekto ay gunin kantidad 450 million pesos. Actually, 500 million ang pig-download sa Tuya. Pero kang pigre-request kaya yan, ang 50 million naman sa 450 pambakal equipment. Dahil si City Engineer's Office na marami ng equipment. So sabi ta ang 50 set aside pangbakal. Actually iguana yan garo working na design. Nagpatabang man kita sa mga habisutang architect na garo pig visualize pig gibuhanin ng plano itong visualization ta. Pero iniyo unsolicited na proposal. Okay. Ini yung pig present sa Tuya na architect Shaolin. Pero nagustuhan ta. So, bako pa man ini kasi ibibiding ini eh. Okay. Pero, mas maray iyan may mga pig-encourage siya pa nga si mga interesado na magsubmit ng mga proposal. Ta mas gulpi bagang ideya na pigsasubmit sa to, mas maray. Ang kamarayan lang katong medyo harayo siya duman sa pig-envision. Bako man harayo, pero iba siya duman sa pig-envision ta. Pero makes a lot of sense. Ini yung pig-present sa tong proposal dahil kadakol mafi-free up na space kung masunod kita sa standards kang mga coliseum. Ini yung kayang nag-present sa tuyang unyan, gulpi na siyang ginibo ng mga coliseum. Halimbawa itong MOA Arena, sinda sinagibo. Ining mga SM, sinda nagigibo. So kung pig-explain niya sa tuya kung taano araw ka ni, bako yan si pig-request pero taano araw ka ni, very logical. Example, malimbawa, sa present design, di pisilon siyang i-aircon dahil nakulaon na maray ang espasyo. Tapos ang pigsasabi niya na garo baga laligaw ko si term, pero ito bagang pagyaong ka sa bleachers, paghalang ka ang nasa inutan mo, di mo na mahihiling ang nangyayari. Dahil garo harayo siya duman sa standard na incline kang bleachers. So, ang pigsasuggest niya, magsunod kita sa standard, totoong mas matarik. Pero nagsusunod kita sa standard. So, dawa kayaon sa pinakataas, mahihiling mo nasa baba. Okay. Pero bako lang yan, pag ginibot na yan, kadakon mafe-free up na space, pwede pang income generating para sa city. Dahil magkakaigwang commercial spaces, magkakaigwang office spaces na pwedeng i-rent out. Ngunyan, igwaman, pero dikiton. Duman sa sabit niyang plano, dakulon ang space na mafe-free up. Tas ang pinakamaray duman sa plano niya, ang buong irarum, cistern. Garo ang taho cistern, ang mga gilid garo siya water retention basins. So maray dahil ang lugar ba kaya nabahain. Igual lang siya mga comment, halimbawa sabi niya, pag maging very busy ang Coliseum, di na pwedeng ang laugan ta dead end. Ang laugan ta dead end dapat ngaya garo two-way ang traffic tapos nakakaikot. So pigparahiling mina sa mapa, i-endeavor tang magibuhan ng bagong tinampo para ang traffic duman maayos. Pero pwede man yan masunod na sana. Siguro mga towards the end of the second quarter or third quarter this year, mapuna at garo ibibid ta na. Gusto ta lang magkuaning as many ideas as possible bago ta ibidding. Ito man kaya nag-propose, di man sinda nagko-construct. Nagde-design lang talaga sinda. Okay. Sinda din ang designer ini yung bago bagang Metro Naga Doctors Hospital. Okay po. Kaya permi siyang nasa Naga. So, sabi niya, pagka-bidding ngayon kani, kung si-design niya si mapili, pwede man ngayon kaming magtutok para masunod si design. So, maray man sa iyang mga suggestions. Gabos ko niya na projects. Piglalaog na sa consultation. Kita permita man yan ginigibo, pero ang pinakamagayon sa gabos dahil requirement na siya kang DPWH tsaka kang national government.
In fact, nag-present ang DPWH kang mga projects for this year. Igo kitang mga comments duman sa iba na primero, yaon siya sa GAA pero bako man siyang identified na priority kang city, tas dahil nagkaigong consultation. So, pika-question ta ito, very accepting man ang DPWH sa mga suggestions ta. Pero iistriktuhan ta na yan. Na mayong gigibuhon na national government project digdi na primero they aligned sa priorities kang city, tapos mayong public consultation na ginibo. Minsan kaya yaon ang project hinahabol na sana si mga requirements. Sala yan. Kaya nagkakaigong project dahil may consultation. Iniman JMR Coliseum, haluyo na ining hinahagad kang publikong ayuson. Lalo pa, ginagamit siya na evacuation center. Pero si buong design, pag na-finalize na si buong design, pag sinapit na finalize na, nakakuha na kitang mga ideas, ipipresenta na yan sa mga sektor. Pero madali kaya ang public consultation digdiyo sa to dahil may NCPC. Ang NCPC, may mga sektor siyang kaput. So pag kung anong sektor ang kaipuhan tang makonsult, garo madaling mag-convene. Bakong arog sa ibang lugar, saruyan sa sharing with other local government officials, paminsan masakit ang paghibon ng public consultation dahil diing gayo organized ang CSOs. Pero digdi sa to, bako tayong problema dahil very organized. Iniman sa Civic Center, ang pinaka-idea kaya ibabalik ta si dating Civic Center. Meaning to say, recreation facility talaga siya para sa children and youth. So, ang ginibuta, igwaman yan unsolicited proposal, hali sa UP Architects. In fact, nag-present na sinda sa to. Pero ka nag-present na sinda, magayunon na maray si plano. Pero ka nag-present sinda sa tuya, pigpaapod ta si mga representatives kang children, saka kang youth. At gusto ta kaya, kabali sinda sa planning. So, igo sindang dikit na comments na pig-re-revise katong UP Architect si plano based duman sa comments. So, iniyo, medyo exciting iniyo dahil mayo na kitang public spaces eh. Gusto tang ibaralik ulit ang public spaces. Yaon nga ni ako duman sa City Light sa Carolina kang Thursday evening. Nailing ko kadakol ang tao, kadakol ang aki. So sabi ta, mas maray pag-isipan ito kung paano siya magiging mas safe, mas bagay sa gustong ginigibo duman kan mga tao. Garo gutom kita. Gutom kita for public spaces. Kaya nga ni pag nag-schedule kita ng mga carless, talagang box office hit. Dahil mayong dumanan, nauugmaman ako na ang default tabako ng malls, di ba ang digdiyo kaya pag mayong dumanan, mall. Pero ngunya, naghahanap na talaga ang tao ning dumanan na dawa mayo kang kwarta, pwede mong dumanan. Ano yun, Mayor? The whole complex kang Civic Center Ang pinaka-idea ta, sa ibang offices duman definitely hahaliun na. Okay. Ang itatada lang talaga si mga offices na related sa children. And youth. Tapos dito napapalaugan ng auto. Magibong parking spaces sa luwas. Tangunyang kaya, most of the space occupied kang parking. Tapos itong sa parking, bako man siya para sa mga aki. Si may business duman nagpa-park. Dahil na siya nakakawatan. Talagang ang nakakawatan na lang duman, itong tennis court, pero mas exclusive siya. Tapos itong swimming pool. Pero ngunyan, ang gusto na paglaog kang tao, mamamati niya na sa iya ito. Ngunyan kaya garo may mga, di ba may mga harang, may mga ngunyan gusto malaog siya, mati niyang sa iya to pwede siyang magtawa. Pero mini park siya, ma'am. No? Park talaga. In fact, ang pinaka-design park siya. Tapos itong existing na youth center, baka pagsaruon ta na lang, may tulong buildings ba kaya sa laog. Ang saro itong ginigibo niyan opisina kang children and youth nasa Tahaw. Tapos may youth center na ginagamit kang ESO sa ibang offices. May mga PNP offices na yan duman. Gusto tang pagsaroon na lang to. Pero exclusive na siya for youth and children.
Tapos itong gym mo niyan, itong may nag-uopisina diyan itong CDA, pero CDA, nag-donate na din kita sa indang ibang space. So pag mapuon na yan, syempre ma-vacate. Pero ang itong gym, ang ano siya, i-redesign para mas gulping sports ang na-accommodate. Gusto ta din na ang barangay Dayangdang kaya mayo yan ning sports facility. Tapos yaon siya dyan. Gusto ta din na shared space siya. Actually, hinagad yung kang barangay Dayangdang na exclusive, pero pinag-adalan ta na mukhang da pwede. Pero gusto ta shared space siya na nagagamit siya kang barangay Dayangdang for their activities, pero shared space siya na ang iba pwede man magamit para sa ibang mga sports. Ngunyan, mas ano lang, ngunyan ginagamit, garo ngunyan, pag nagdyan ka, nagagamit sa iya itong gymnastics. Pero gagibunta naman kaya may space na duman sa Pakol. Siguro pwede man giraray maggamit dyan, pero bako na siyang exclusive for just one sport. Tapos ngunyan, ginagamit pa siyang tambakan ng mga gamit. So, aayuson yan. Si tennis court siya on manggiraray, pero syempre, ang pagmauta sana daw si Say pwede magkawat. Na dapat public space man yan. Siguro, pagkaulay ta naman si radio station na yaon duman na ma-offer kitang ibang space para sa iya. Tagaro, sa current na plano, talagang na lang siya, exclusive na lang talaga siya for youth and children. Gwapabaga duman, ma'am, pet park and data to hahaliun. Adult, Data pet to park. hahaliun, aayuson lang. Itong skating rink, data din hahaliun, aayuson lang. Pero nagdi-dream kita na duman sa Civic Center, pero ay duman sa Metro Naga Sports Complex. Siguro magibo kitang mas darad ako lang skate park. Itong skate park kaya dyan sa Civic Center sa Diton. For now, namayo pa, yan na muna. Pero siguro later on, magibo kita mas dakula. Namimiss duman kang iba kaising Jason, ma'am, itong Lion. Ayun, dahil nga naman ng Si kawatan. Lion. Dahil ng kawatan. Pero ibabalik na si mga kawatan. Ay, wow. Dati kaya, iuwan lang to ang kawatan. Dahil slide baga ito. Slide. Na magiging bagong pasilidad kan City Disaster Restoration and Management Office. Actually, haloy na ini yung pangarap kang CDRRM. Digdi ba ka sa Naga, pero may kanang kadakol events, lalo na pag Pedya Francia Fiesta. Iniyo kayang mobile command center, garo siya sarong sasakyan, nayaon nagabus. Si mga ano kang PNP, ano ma'am? garo ka to, pero mas siya, mas kumpleto. May igwa siyang drone, itong drone na nakaka-deliver ning relief. Igwa siya ning airboat. Igwa siyang mga monitor sa laog. Igwa siyang 4x4 na pick-up truck na iyo nagbubutong. Tagaro siya trailer eh. Programa iniyo kang DOST. Di ko nga ni aram na may araw kayo na programa ang DOST. Pero hinapot ni Senator kung interesado kita. Dahil sabi niya, ang ibang mga LGUs igwa. Apparently, ang province of Camarines Sur nakakua. Sabi ko, di ko pa nahihiling. Pero garo may mga 10 hanggang 12 na LGUs na iguana. So, hinahapot niya, kung interesado nga ka mo, i-request ko. So, sabi ko iyo, interesado kita. Tapos, itong garo nag-invent ka yan, kaibanan niya. Itong inventor na garo siya si Pigko akan DOST. Kaibanan niya pagdigdi. Marayon siya. Pagkang pigpahiling ko kay Raynor, aram niya na si Arog katong model. So, ugmahon siya na matatawa ng ita. Ang sabi sa tuya, mga June, maabot dahil pigko-customize siya. Tama-tama pala niyan, Sir Jason. Ma'am, pag Peña Francia Fiesta. Ayo. May saro pang bagong bareta. Di ko lang nakuha si eksaktong pangaran kang company. Pero igwa kayang company na nagdyan sa Tuya a few months ago. Duman sa company ito, may mga nagtatrabahong mga taga-Naga, nakabiristuta. Nag-offer sinda ning tabang. Ang sarong tabang na pig-offer ninda, makabit sindang libreng solar panels sa ibatang facilities. Nakareceive kaming surat kang Thursday na pig-confirm na madigdi na sa April 20. So, just Tuesday yan. Madigdi na.
ano na kaya sinda, nag-check na sinda, kampag digdi nila, nag-check na sinda ka mga government facilities. Si pigre-request ko kuta itong Metro Naga Sports Complex sa kaining Cesar Building. Pero, di pa sinda pwede magkabit dahil di ipatapos. So, sabi ninda, makabit na lang muna sinda sa City Hall, saka sa Raul Rocco Library. Dako laon na bagay yan. Dahil ang Raul Rocco Library, gulpian ning gulpian load dahil gulping aircon saka ang opening hours kayan halawigon. Tapos 7 days a week except ngunya na fuel crisis. So ang Raul Rocco Library lalaganan tapos City Hall. Ang pinaka problema talang sa City Hall Dei kaya si load. Si load mismo, si physical load. Kan si building. So, hihilingon nila pagiging na sa 21, kumpira si kaya. So, baka portion lang sa City Hall ang madamay sa solar. Dei ko pa nahahapot kung ini si solar na may battery, sana iyo. Pero kung dei man, dakulaon pa din na bagay. Mabawas, ma'am. Ano? Dakulaon pa din na bagay. Dakulaon Si na morning. pigagastos ta sa City Hall. Actually, si Sarong interesado sana sinda, Naga City Public Market. Yan. Kaya lang, di kita nagtugot dahil may findings na kaya. As a structure. Yan, check yan ngunyang kang PICE, nakaduwang test na sinda. Igwa ng findings ng mga poste na kaipuhan strengthen. So baka, aram mo magabat kaya ang solar, Yes, ma'am. baka di siya kayahon. Kaya sinabitan na di pa pwede ang market mo niyan. Pero ultimately, ang pinaka thrust naman na ultimately sigabos na government buildings, renewable energy na. Okay. Aktibong operasyon Naga City Blood Program kan panahon ni dating alkalde Jesse Robredo kay puan liwat may bulta sa lindung kan liderato ni Mayor Lene. Iyan ang pahayag ni City Councilor Nathan Serio, ang program director kan NCBP. Very passionate kayan si Councilor Nathan, kay maswerte kita. Aram mo, iyan si klase mga programa na kaipuhan talaga passionate Yes, ma'am. ika. Oo, kaipuhan. Na medyo difficile siyang iran.